Meron pong lumalabas na mga comments or mga sinasabi yung ibang mga opisyal ng gobyerno na ang tingin po ng inyong lingkod at ng aking channel parang iba at malayo doon sa gusto ng Pangulo. Halimbawa po, itong ipinost kaya sana liwanagan ito ni veteranong senador, veteranong abogado, Legal Counsel, Secretary Juan Ponce Enrile. Meron siyang ipinost na marami na hong nakapanood, nakabasa. Na ang dating parang meron siyang, ano ba ito, paalaala o warning? Ano pong ibig sabihin niya? Warning ba talaga ito o pananakot? Kasi ang kanya sinasabi, dapat daw yung mga magrarally, maging maingat, huwag daw magpagamit. Dahil baka daw, parang dating pagsisihan, at baka daw hindi alam yung ginagawa. Parang ganun ang dating. Meron pa siyang hugot na hindi ganun kadali ang gumawa ng ganitong mga aksyon. Di ba? So pag yung binasa yung ganung klaseng statement, parang merong pananakot. Parang merong something na malayo-malayo dun sa una ko pong pinarinig sa inyo at sinabi ng Pangulo nung mag-press conference last week. Ano sinabi ng Pangulo? Nang itanong sa kanya ng Malacanang reporter, Malacanang press corps, Mr. President, sa September 21, mayroong malaking mga pagkilos rally ang taong bayan. Sabi niya, okay lang. Karapatan nila yan. Sinusuportahan ko pa yan. At dapat lang para sa kanilang karapatang labanan ng graft and corruption. O di ba? Basta nasa sa lugar at tama daw. Na huwag aabuso sa iba dahil hindi naman papayagan. Pero kung malayang pagpapahayag, freedom of expression, freedom of assembly, malayang pamamahayag, okay lang kay Pangulo. Katunayan, nanawagan pa nga siya, pwede, samahan sila. Magsama yung mga tao para sabihin, ilabas ang lahat. Kasunod yun ng kanyang isumbong sa Pangulo. At kaya nga po lalong marami nalaman ng Pangulo dahil marami nagsusumbong. At marami hong sumasang-ayon sa kanyang labang ito dahil pera ng bayan. O pabor siya sa rally, pinapayagan niya ang rally, nirerespeto niya yung rally ng mga mamayang Pilipino na gagawin this coming September 21, Sunday yan. Bakit? Yung statement ni Legal Counsel Juan Ponce Enrile parang kakaiba. Parang may pananakot. Bakit parang hindi siya sang-ayon sa karapatan ng mga taong mag-rally at hanapin ang katarungan sa pagkawala ng bilyon o trilyong pera sa graft and corruption, scam sa flood control project? Sana mabigyan ng paalaala ang 101 years old na legal counsel, chief legal counsel na si Juan Ponce Enrile ng kanyang mga empleyado o mga kamag-anak o malalapit sa kanya. Para malaman niyang negatibo ang dating sa mga tao nung kanyang ipinost sa kanyang social media account. Kung kanya talaga yan, Juan Ponce Enrile, sa social media, Facebook, yung isong yan. Sana huwag ganon. Di ba dapat kung anong sinabi ng Pangulo at nanawagan siya tulungan, hindi lang mamamayan ang dapat tumutulong doon. Dapat yung mismong nasa gobyerno. Ito pala si Enrile, para din si acting secretary, acting lang kung dumating, kung umista, kala mo kung sino, diktador na management. Itong si Dave Gomez, yung acting secretary, hindi pa dumadaan sa CA yan, ng Presidential Communication Office. Na balat sibuyas, sinabi ko na nga, ulitin ko, balat sibuyas. In-expose ko yung kakulangan ng PCO, kung paano pangalagaan at huwag pabayaan ang PTV dahil tumutulong opisina, walang aircon na opisina, sira-sira ang mga gamit, mga upuan ay kala mo nasa peryahan. Sa totoo lang, hindi niya gusto yung sinabi ko. Kaya kahit under contract ako, iniwan ko na. Dahil bakit yung pagsuporta ko kay Pangulong Marcos laban sa pang-aabuso na kung sino dyan, laban sa kapabayaan, ayaw niya. So, palagay ko, Mr. President,
Baka mas maganda bago magpasko magpalit ka ng ibang mga tao mo. Baka hindi sa'yo ito. Baka iba ang loyalty ng mga ito. Aba yung rally na dapat pagkaisahan at suportahan dahil maganda ang layunin laban sa korupsyon. Tinatakot ng mga tao ni Pangulong Marcos. Tapos ako mismo nagsasalita ng kalokohan sa gobyerno na hindi dapat natin kinukonsinti. Ako pa yung binalikan nila. Akala naman nila maglulumuhod sa kanila para ako ay bumalik sa kanilang control dyan sa PTV. Ay hindi. Pag mali, mali. Hindi naman ho. Alam ba nyo hanggang ngayon, wala akong ginagawa yung si Gomez. Ang sinabi lang niya doon sa interview, totoo yung aking sinabi. At hindi naman niya pwedeng i-deny yun. Tumutulong mga kisame at walang aircon. Pero yung korupsyon, yun, hindi pa niya natutugunan yun. Hindi katuwirang bago lang siya dyan. Yung pera ng nakaraang mga taon at ngayon taon, nasaan? Bakit hindi ginamit? At bakit kung ginamit para sa maintenance ng studio, ng opisina, ng PTV4, ng Channel 4, pag-aari ng mamamayang Pilipino, hindi yan masisira, hindi tutuloy ang pagtagulan. Bakit hindi yun ang imbestigahan? Nasaan yung pera ng mga nakaraang taon? Ang sagot ni Acting Secretary Gomez, inaksyonan ko na yan. Katunayan niya yung hearing para sa budget for 2026 nirequest ko na. Ano yun? Sa isang taon mo pa aaksyonan? Sa isang taon mo pa ipapagawa? Kung hindi bigay ng Kongreso yung hinihingin ko, wala ka nang gagawin. Ang tinasabi ko, itong taong ito at nakaraang taon, alamin mo saan napunta. Baka napunta lang sa bulusan ng mga korap dyan. Ano mangyayari ngayon? Diba? Yan ho, kaya palusot yung gimmick, yung issue sa korupsyon, iniwasan ni Gomez na ipaliwanag. Ang inamin lang niya, may yung case amin tumutulo at walang aircon kasi totoo naman yan. Lahat totoo sinabi ko rin. 3 taon na kung nanyan, parang hindi ko malalaman. So again, kung yung in really ay iba ang sinasabi tungkol sa mga gusto mag-rally, tapos itong PCO, ganun din, anong klaseng communication yan? Diba? Nagtatanong lang po tayo dahil hindi naman nyo ako pwedeng pagbawalang magtanong at magtalakay ng ganitong issue. Dahil ang pagtulong ko kay Pangulong Marcos ay totoo at sa gobyernong ito dahil ako'y Pilipino. Hindi ako maglulupasay para ako'y sumama sa inyo or bumalik ako sa inyo. Hindi. Sasamahan ko lang kayo sa aking obligasyon at limitado at kakayanan para sabihin ang totoo sa taong bayan. Dahil mahalaga para sa akin mamayang Pilipino, hindi kayo lang. Ibang ginagawa nyo kaysa kay Pangulong Marcos. Iba ang sinasabi nyo kaysa ating Pangulo. Ano mangyayari? Kaya karapatan kong sabihin at ipanawagan kay Pangulong Marcos, Mr. President, magpalit ka na ng mga tao kung ganyan ang galaw. Delikado ka pagka ganyan ang galaw naman nakapalit. Napakahalaga nun, Chief Legal Counsel at PCO. Ano ang trabaho ng PCO? Siya yung nagbibigay dapat ng tamang impormasyon. Pero yung impormasyon sinasabi, hinaharang nila. Tapos yung Chief Legal Counsel nag-a-advise na parang nananakot sa gusto mag-rally. Ano yan? Ako, Mr. President, ingat ka, sir. Ingat ka sa nakapaligid sa iyo. Delikado yan. Please, comment, react, subscribe and follow sa ating channel.